ano ba ang totoo rito? Daniel Fernando, gulpi sarado dahil sa road rage na nangyari dyan sa NLEX. Totoo ba ito? Pasok! Ito raw si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos makasagupa umano ang isang presidential son sa road rage incident sa NLEX. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Magaang muka dahil ginulpi ng isang mataas na opisyal. Ito raw ang dahilan kung bakit di muna nagpapakita sa publiko si Bulacan Governor Daniel Fernando. Kasi mga kababayan ko, ilang araw ko na ho ito na nakikita. Parang lumalala. Ayaw nga namin patulan ito eh. Kasi nga ho, nagsalita na po ang PCO patungkol dyan na wala daw hong kinalaman yung pong presidential son. Ang tinutukoy nga daw po dyan, mga kababayan ko, ay si Bini. Diba? Yung tinatawag na bading-bading ng mga DDS. Porky gwapo, bading. Diba? Yun po yun, mga kababayan ko. At ngayon nga po, parang lumalala ito. Ayaw nga namin patulan na ito eh. Kasi nga, Malacanang nagsalita na, di po ba? Na wala daw kinalaman at hindi daw involved. Sino ba talagang totoo? Ayon sa kolumnistang Simon Tulfo, Nako. sangkot umano ang convoy ng gobernador sa road rage noong February 21 sa NLEX, kung saan hinabol at hinarang daw nila ang isang Land Cruiser na umovertake sa kanila. Nako. Sa kasamaang palad, anak pala ng Pangulo ang sakay umano na Nako! ang nasabing sasakyan. Nako! Alam nyo mga kababayan ko, kasi marami na rin hong mga alingas-ngas sa palengke at sa mga kanto dyan sa Bulacan na ganyan nga raw di umano ang ugali netong si Daniel Fernando. Medyo siga-siga raw sa kanyang probinsya. Para bang ayaw nang na-overtikain. Paano naman yung convoy daw nila halos sakupin na yung buong line. Yung buong lane po, yung buong lane ng mga kalsada, di ba Laila? Huwag niyong hinahamon si Laila. Dahil wala pa akong pang Starbucks. Ngayon mga kababayan ko, ayun na nga. Nako! Mga kababayan. Nakatapat yata na nga mas matibay sa kanya. Para tuloy naging pelikula, mga kababayan. Yung mga Chinese movie ba? Pagka napanood nyo yung mga tinatranslate sa Tagalog, yung drama box, gano'n. Sino nanonood nun? Parang gano'n, yung para bang pataasan. Halimbawa lang mayor. Mayor ka lang, meron ng congressman. Congressman ka lang, merong gobernador. Gobernador, meron kaming senador. Senador, meron kaming cabinet secretary. Hanggang presidente, yun po yung pinakamataas mga kababayan ko. Ganun sa drama box ngayon mga kababayan ko, ayon kay Montulfo, mukhang kinarma itong si Daniel Fernando. Kasi nga daw mga kababayan, mukhang mas mataas ang ranggo nung naka-Land Cruiser na sakay na umovertake sa kanila. Mga kababayan ko. At yan rin po mga kababayan, si Daniel Fernando din daw di umano may mga lumalabas na chismis na isa pong isang magandang babaeng artista, ang di umano kanyang chika babe. Nako, itago na lang natin sa pangalang basta kaibigan ni EB. Hindi. Basta kaibigan nun, kaibigan
kaibigan nun nung artistang may itago na lang natin sa pangalang YB. Yun yung kaibigan nun, ha. Etong si basta, pag napilit nyo ko, sasabihin ko. Kilalang kilala ko yan, ha. Kilalang kilala ko. Eto na. Nako, mga kababayan. Nagsalita ang Malacanang. Nauna nang itinanggi ng Malacanang na sangkot ang presidential son sa insidente. Sino yung gumulpi kay Daniel Fernando? Kung hindi naman pala sangkot ang anak ni Pangulo, ha? Yung kasama niya, Mike. Naku. Laila Collins, wag mo ko ipapahamak, ha? Oo, ha? Yung kasama nung may pangalang YB. Y at saka Victory. Hindi B, hindi baboy, ha? Kundi B. B. Yung B, ganun, Victory. Kasi tala po kasi rito ang si Secday patungkol po dyan at ang alam po natin ay nag-iimbestiga po ang LTO. Most probably, mas maganda po maitanong ito mismo sa LTO. Hindi pinangalanan ni Tulfo kung sino ang nambugbog kay Fernando, pero hindi rin daw ang Pangulo o ang Presidential Security Command. Hindi rin daw alam ni PBBM ang sinapit ni Fernando. Nako, ano ba talaga? Ano ba nangyari sa'yo? Daniel Fernando, ilang araw ka nang hindi lumalabas daw. Wala po tayong informasyon siya. Kung kanya po galing yan, mas maganda po sa kanya po rumimita. Ngayong araw, sumipot si Fernando sa isang seremonya sa Capitol Gymnasium. Pero tikaw ang kanyang bibig patungkol sa umano'y road rage. Nako, yan, magdadala ka na sana. Sana, madala na ito, Kasi nga daw, ganyan daw ang ugali, eh. Yung para bang mga kababayan, siga-siga raw daw po ito, si Daniel Fernando. Ako, ito na. Sabi naman ni Tulfo, madaling takpan ng black eye at pasa sa muka. Magaling daw ang mga taga-showbiz dyan para sa agenda. Diba? Buti na lang, dumating. Wala si Laila Collins dito kay Fatima. Oo, kita mo naman si Fatima Pascual, daring ang datingan, Then, a silent supporter here from California, keep up the good work. Thank you po. Diba? Yun. Paano na ngayon? Daniel Fernando. Ikaw kasi, akala mo kasi lahat kayang-kaya mo, eh. Ako, naniniwala siguro ako. Kayo ho ba? Ikaw, Laila Collins, taga Bulacan ka. Marami nga ako naririnig dyan na medyo daw maangas. Lalong-lalo na daw sa kalsada, ayaw nang na-overtikan. Di ba? Mga kababayan ko, depende kasi yan, sa mga tao. Kasi tulad ko minsan, talagang mabagal ho ako magmaneho. Depende na lang ho kapag ka nagmamadali ako. Halimbawa po mga kababayan ko, kung, di ba, shoe ka na. Alangan naman hindi ka magmadali, di ba? Alangan na hindi ka magmadali.